Sabog ang naging pa-birthday celebration ng mga fanay kay Jaren Garcia na 19 na taong gulang na ngayon. Ang bata pa pala niya. Yun nga lang, may ilang dismayado daw dahil disimipot ang ka-love team nitong si Kai Montinola na naiipit din sa love team nila ni Kyle Echari. Ayan, Kuya Romel, ano masasabi mo dyan? 19th birthday ni Jaren na ibinigay ng kanyang mga fanay. Nasabi nga ng ating kaibigan, thank you sa picture na yan ni Oscar Recabar ay sobrang pinagkagastosan. Alam naman natin ng mga fanay kung gaano sila kasi hodang gumastos yan ng libo-libo, di ba? Para doon na tatandaan ko nung umaten tayo nung debut ni Joshua Garcia, half million ang ginastos ng mga fanay dyan, Kuya Romel, di ba? O ano masasabi mo? Pero yun, di ba, parang wala dyan si Wala. Si Piang, no? Si Piang. Si Piang. Si Kai. Si Kai. Oo. Si Kai. Pero alam mo, nalulungkot pa rin ako kahit papalo kasi dapat i-post na talaga na bongga-bongga yung Kai tsaka si Kai Jai. Kai Jai, di ba? May nagsabi kasi sa atin, October 6 daw yung yung birthday ni Jaren. May nagsasabi kasi Kuya Romel na kaya naman daw wala si Kai Jang kasi parang solo fandom daw ng Jaren Garcia. Pero ang sinasabi naman ng iba kahit solo, siyempre ini-invite yung ka-love team, 'di ba? Katulad nung nag-birthday si Kira, in-invite si Josh Ford pumunta, 'di ba? Pag mga ka-love team kasi ini-invite, baka naman hindi lang talaga umubra yung schedule ni Kai. Kasi kung meron namang kung wala naman siyang talagang ibang schedule, pupunta. Baka may nauna ng previous commitment. Etong si Kai, kaya hindi nakarating, di ba? Correct. Pero yun nga, pero ako agree sa sinabi mo, friendship na dapat, di ba, kahit na ang nag-organize siya ng solo na yung Jaren, na solo niya, yung kanyang fandom, yung Jaren na, dapat din, dumating din itong si Kai. Kaya lang siguro nga hindi lang talaga pwede. May naunang commitment kaya hindi nakapunta. Pero baka naman gagawa rin ng surprise na pa-birthday party yung Kai Ren. Kasi Jaren tsaka Kai, di ba? Kai Montinola, Jaren Garcia, Kyron Worldwide. Alam mo, in fairness nakita ko sila personal, talaga ang gaganda at ang gwapang galing lusuwain ng isang awards natin, di ba? Kahit na may experience ako, di ba? Ay, gano'n. Pero pinatawad ko na sila. Alam mo naman, sabi niya, huwag daw ma-stress. Dapat huwag ka magtatanong ng galit. Pero ang maganda, nagkamali siya, nagingin naman ng patawad. pinapatawad ko naman. Ganun lang naman tayo. Ako ayoko na magtanong ng sama ng loob. Kung nagpatawad, nakagawa ng mali, okay, tatanggap tayo. Kasi sabi nga ni si yung ating kaibigan, di ba? Si biohacker. Huwag ma-stress, huwag magtatanim ng galit, di ba? So, ayan nga ang nakakatuwa na talaga yung mga paningin gumagastos talaga sila, di ba? Para sa kanilang idol na parang yung ibang paano, parang hindi masyadong ganyan, di ba? Hindi, ganun na, nung inabutan natin. Meron tinatawag silang admin. Dati walang ganun. At dati rin, kapag kami pelikula, isang pelikula lang, walang mga black screening. Ito, ang pagkakaiba ng mga panay noon, ng panahon ng Dots Entertainment sa mga panay ngayon. Dati ang mga admin noon, president, vice president. May ganon, parang school lang. Ngayon na ang tawag sa kanila, mga admin. Ako naalala ko na during ng college days ko sa PUP, nagpunta ako doon sa Maricel Live. Taga may secretary tinatawag, no? Ako, nag-member ako. Secretary, hinanap ko ako. Bumibili ka na sampagitan ng araw, 10 piso, di ba? Sinasabit mo. Nakakatuwa, di ba yung mga naranasan din namin maging fanay, di ba? Ito, Lea Salonga, Ate Guy, ako naman ay Isabel Granada at Diamond Star Marisol Soriano. Ako, at least yung dalawang idolo, yung idolo yung dalawa, di ba, nakakalungkot na wala na, di ba, yung idol ko nandito pa rin naman, di ba? Si Marisol, yung referring to Marisol. Hindi, si Isabel Granada. Si Isabel ang sinasabi ko, di ba? O, tsaka si Ate Guy. Okay. So, hindi, si Isabel, bigla akong naalala kasi sa Dots Entertainment.